Yung first day na nagsama na kami sa bahay, sinampal niya ako. Bakit kailangan umiyak? Healing process din ito eh. It will heal you eventually. Meron silang 5-story house. Ako maglilinis dun. Sabi ko, nag-aral ako sa UP tapos magiging chimay lang ako dito. Ang sabi ng police commander, lalaki yun eh. Nasaan yung pasa niya? Sabi ng DSWD. Ano, hintay niyo pa na magkapasa? Hindi lahat ng abuse ay physical. Sabi ng police commander. Ilang years na kayong kasal? Sabi ko, 13 years. Magtiis ka na lang. Pagdating ko sa Dubai, Philippine Embassy, humingi na ako ng tulong. Sabi ko, wala akong pambayad. Ang makakausap nga natin ngayon sa From the Heart is the founder and convener of Divorce for the Philippines Now. Ito po ay isang nationwide movement pushing para po malegalize ang diborsyo dito sa Pilipinas. Kasi kung hindi nyo po na itatanong, mukhang tayo na lang po ang walang divorce dito sa buong mundo yata. If I'm not mistaken, if not in the world, maybe dito sa mga kapwa natin ASEAN countries. Pero bago siya nagkaroon ng ganitong klase ng advokasya, isa rin po siyang babae na dumaan sa isang masakit at sabihin na natin na mapanganib na relasyon. Survivor po siya ng domestic violence at mahigit isang dekada niyang ipinaglalaban ng family law reform, women's rights, and access to justice para po sa mga Pinay na nakakulong sa abusive at mga pagsasama na hindi na talaga po pwedeng ayusin pa. Mahalagang pag-usapan po ito dito sa Pilipinas dahil dito po sa bansa natin, marami po ang biktima ng domestic violence. Mga babae na hindi basta-basta nakakaalis sa relasyon na matagal na, pwede rin namang bago pa lang, depende po yan, pero iba-ibang dahilan kung bakit hindi sila makaalis sa pagsasama na yan. Minsan dahil sa takot, minsan dahil sa mga anak, minsan dahil financially hindi nila kaya. At minsan dahil naman sa kahihiyan o sasabihin po ng mga tao sa paligid nila. At yung madalas na naririnig natin, no, ito, old saying na ito, tiisin mo na lang. Kumbaga, ang pagsasama dapat panghabang buhay yan. Dapat buo pa rin ang pamilya. Kasal kayo, so dapat panindigan mo yan. So ngayon, pag-usapan po natin ang tanong, malamang ng karamihan sa inyo o ng iba sa inyo, kailan mo masasabi na nasa domestic violence ka na? I mean, or bago pa lang kayo sa pagsasama, may mga triggers or red flags ba na posibleng masabi na posible kang mapunta sa domestic violence relationship? Kasama po natin ngayon si Miss Sissy Lewenberger Hueco. Magandang umaga. Magandang umaga din, Miss DJ Chacha. Chacha na lang Chacha. po. Ayan, para mas relax tayo. Magkumari lang ang usapan. Tama po ba yung pagkakabanggit ko ng inyo pong apelido, Lewenberger? Yes. Oo. So may lahi po kayo? Ang nanay ko ay Hudyo, Oo. German Jew. Sila yung nabigyan ni late President Quezon ng visa noong World War II. Tapos sila yung nakarating dito sa Pilipinas. So you're half Filipino-German? Yes. Lewenberger pa lang, nung pagbasa ko po ng surname nyo, sabi ko, uy, mukhang si Miss Sissy ay hindi lang pure-blooded Pinay. So tama nga po, German po kayo. Nakapunta na po kayo dun sa Germany? Ay, yes. Oo. Dahil sa work ko, every year pinapadala ako doon for training. Okay. And for 7 years. Work na may kinalaman po dito sa inyong advocacy? No, sa career ko. Okay, so gusto ko malaman, Miss Sissy, bago natin pag-usapan ito pong advocacy nyo about Divorce for the Philippines Now, para lang mas makilala din kayo ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito ngayon. Before this advocacy, sino ba si Sissy? Ilang taon po kayo and ano pong ginagawa nyo? Okay. Ako ay
57 years old. 3 years na lang senior na ako. So, ako ay isang interior designer. Naging lecturer sa UP College of Home Economics teaching interior design. And then after that, nag-work ako sa isang furniture company. Nagdi-design ako ng furnitures. And then eventually, nagtayo ako ng sarili kong furniture shop. Nagdi-design ako ng interiors ng clients ko and then nagdi-design din ako ng furnitures na babagay sa kanila. Galing naman, tandem Yun. na. Hindi ka lang basta nagde-design ng bahay, even the furnitures. Yes. Up to now, you still do that? Yes, oo. Gumagawa ako ng mga sofa. Ako mismo yung gumagawa. Taga saan po talaga kayo dito sa Fairview. Fairview? Mm-mm. And yung pong, may sarili na po kayong shop ng mga furnitures, ganon? Yes, oo. Okay, so what's the name po of your furniture shop? Motif. Motif. Mm-mm. Doon yun yan sa Fairview po. Yes, oo. Oh, and how long have you been doing this business? Since year 1999. Tagal na. Oo, This is matagal your na. own or is this a family Sarili ko. business? Sariling galing-galing naman. Sabi nyo rin kanina, nagturo po kayo? Interior designing? Oo. Saan school po ulit? Pagka-graduate ko, in-invite ako nung in school namin, yung sa UP College of Home Economics, para magturo ng interior design. Sa UP Diliman po Oo, ito. sa UP Galing-galing Diliman. naman. Mm. And kayo po ay may mga anak. Yes, I have 4 sons. Okay. Oo. Ilang taon po itong mga to? Yung 2 older boys ko ay sa isang tatay lang ha. Ngayon nasa 39, Okay. 38, and then ang sumunod 30, tapos 20. Kanina sa intro natin, nabanggit ko na nakaranas po kayo ng domestic violence. Oo. And tatay po nila iyon. Yes. Okay. Ilang years po kayong kasal nung inyong late husband na? Tama po, dahil wala na po siya. Oo. 19 years. 19 years. Paano kayo nagkakilala? Anong first impression mo sa kanya when you met your husband? Nagkita kami sa school. He was taking masters in architecture. Ako, second year pa lang ako. So, siya yung crush ng bayan. Yan ang tawag noon eh. Crush ng bayan. Hindi ko pinapansin. Ayoko yung mga ganon kasi marami kang karibal. Kaagaw. Oo, kaagaw. Pero iba kasi yung features niya, syempre, Lebanese. Kamukha niya si Aladdin. Oh, gwapo. Oo, gwapo. So, syempre, magkaka-crush ka rin, pero hanggang crush lang. Hindi ako, iba yung hinahanap ko. Gusto ko yung mga matatalino. Ako yung niligawan. So, lahat mga kababaihan dun sa college, ang nagtataka, bakit ako? So, parang na-challenge ako, sige nga, sagutin ko. Naging kami. Then, after 6 months, nag-propose siya. Agad? Agad. Okay. Ilang taon po ka po noon nung nag-meet kayo and anong year na kayo pareho nun sa college? Ako second year college. Bata pa. Oo. And then siya, ilang taon siya nun? Older siya ng 12 years sa akin. Okay. So during that time, ilang taon po kayo at ilang taon din siya nung nagkakilala kayo? 16. 16 Wala ka. pa akong 18 nun eh. And then after 6 months, nag-propose siya. Pero bago yung proposal, kamusta muna yung first few months ng relationship nyo? Kasi first boyfriend ko. So hindi ko alam, kumbaga, kung first time ko na maligawan, hindi ko alam yung mga expectations ko eh. Ganito pala. Pero yung napapanood ko, nababasa ko yung bibigyan ka ng flowers. Naghihintay ako ng ganun. Wala. Hindi talaga ako binibigyan ng flowers. Pero lagi kaming nanonood ng movie kasi yun ang gusto niya, yung mga action movies. Ayaw ko ng ganun. Para lang magkasundo kami. Sige, nood tayo. Pinipilit ko yung sarili ko na sundin yung gusto niya. Kahit na ayaw ko, pero sabi ko, siguro ganito yung relationship na give and take. Then after that, nag-propose siya. Tapos sabi niya, asawa na tayo. So yun yung kaba ko na hindi ko pa siya napapakilala sa mother ko. Wala na ako father nung Tapos time may na yun. proposal agad. Oo. Ayaw ng mother ko. Ano ba yan? Hindi pwede. Oo. Tsaka 16 ka lang nun eh. Oo. Tama, di ba? 16 ka when you met your husband. So, second year college ka pa lang, magpo-propose, hindi pa kayo tapos mag-aral. Oo. So, siguradong negative ang naging reaction ng parents mo. Tinanan ako. Uso yun. Oo, uso pa yung tanan. Sumama ako. Ano pa nga yun eh, dahan-dahan ako nagbalot ng mga gamit ko. Tapos nakita ako ng yaya ko,
Inday, saan ka ba pupunta? Sabi ko, shh. Kasi hindi uso no yung live-in. Gusto ko yung mag-live-in muna. Pero hindi, Hindi pa acceptable that time. yes. Mm-mm. So, sabi ko, paalam ako sa yaya ko, ano magtatanan ako. So, yun na yung pinaka-last. Tas hanggang sa inahanap na ako. Pero continuous ako na nag-aaral hanggang sa nakatapos ako ng Okay, college. hindi nag-stop yung pag-aaral mo kahit pa nagtanan kayo at nagsama na kayo. Pero pinalayas ako ng mother ko noon. Saan kayo tumira nung nagtanan kayo? Novaliches. Kaninong bahay yun? Sa kanya. May bahay na siya. Kwarto lang. I mean, ano bang family background nitong husband mo? Ang father-in-law ko, pulis sa Lebanon. Okay. Pero sinong kasama niya sa Pilipinas? Siya lang mag-isa. And who's paying for the house? Ay, yung parents. Okay. So, Mm. nagpo-provide yung parents niya para sa kanya. Tinira ka niya kung saan siya nagre-rent dito sa Pilipinas. He is the only one here. Wala Yes. siyang kahit sinong kamag-anak. Wala. Okay. Sabi mo kasi kanina nung una, hindi mo talaga siya gusto kasi pogi, dami kang kaagaw, maraming babaeng nagkakagusto sa kanya. Tapos sinasabi mo pa, during the first few months ng relationship nyo, nanonood kayo lagi ng sine, lumalabas kayo, pero hindi siya masyadong sweet, hindi nagbibigay ng flowers. Pero ano nagpa-fall sa'yo sa kanya? What made you say yes na itatanan ka niya at magsasama kayong dalawa? Kasi gwapo siya. Okay. Yun lang. Hindi siya Saka, mabait. Hindi ko masabi kung mabait or masama. Kahit nung unang part ng relationship nyo. Kasi di ba usually pag Oo. first few months pa lang, best foot forward yan eh. Oo. Paano? Ano lang, ititreat lang niya ako na kumain. Mahilig ako kumain. So dahil nagwapuan ka sa kanya, dahil lagi kanya nililibre, sa utak mo, pwede na to. Oo, Tapos wala kang idea ng relationship kasi first boyfriend mo siya. At saka, naghahanap ako ng father image kasi maaga namatay yung father ko. Okay. Ilang kayo magkakapatid? 4, Ilang taon ka when your dad passed away? 13. Okay. At parang sa kanya mo nakita yung father figure dahil nga older siya sa'yo na hindi mo naranasan Yes. sa tatay oo. mo. Naranasan mo man, saglit lang kasi maagang namatay. Kailan yung unang pananakit? Or bago yung pananakit, may mga red flags na ba na posibleng manakit yung lalaki? Sa red flags, naalala ko yung maghiwalay na tayo. Nung nanliligaw pa lang siya. Hiwalay na tayo kasi gusto ko mag-concentrate sa studies ko. Tapos sabi niya, papakamatay ako. Ha? Ba't ganun? Tapos parang kasi iyak siya ng iyak. Tapos naawa ako, sabi ko, sige na nga, baka mamaya magpakamatay pa dito. So, bati ulit kami. Pero yung talagang nanakit na siya, yung first day na nagsama na kami sa bahay, sinampal niya ako. First day pa lang? First day. Bakit? Anong trigger? Ba't kasi nampal? Kasi hindi ako marunong magluto. Paano? Can we walk through that moment? But kung okay lang sa yung balikan, ano nangyari nun? Nagluto ako, yung ano pa yung lutuan na sisindihan mo. Tapos Ng posporo? Oo. Tapos may gas na. Mm-mm. Hindi ako marunong gumamit nun. Saka yung pagluto, talagang hindi ko talaga pinag-aralan magluto. Nagalit siya, sinampal niya ako. Malakas? Oo. Yung talagang first time ko na nakakita ako ng stars. Ganito pala pag sinasampal. Parang Pag sa sampal niya cartoons. sa'yo, may kasama pang salita? Wala. Sinampal ka lang niya? Nagulat Nagulat ka, syempre. Oo, tapos nabingi ako. Oh. Wala akong magawa. Natulala ka na lang. Oo, nashock ako. Kung unang beses yan, na first day mo palang nakitira doon, yan na yung ginawa. Pati ka agad umalis nung ginawa niya yun sa'yo? Anong pumasok sa utak mo nun? Buntis na ako. Okay. Buntis ka na nung time na yun. Kaya rin naging madali na sa'yo na sumama sa kanya. Yun pala yun. Hindi lang dahil pogi siya, hindi lang dahil nililibre ka niya, nabuntis ka agad niya. Oo. Ilang months kayo nung nabuntis ka niya? Ilang months na kayo? 2 months. 2 months pala. Kaya nag-propose agad siya nung ika-6 months. Hindi. Nag-propose siya. Hindi pa ako buntis. Ayun, nagsama na kami. After 2 months, buntis ka agad. Oo. Okay, pero sabi mo kasi first day pa lang, sinaktan ka na niya ng pagsasama nyo. So, kailan ka nabuntis? Siguro Bago kayo nagsama or after 2 months nung nagsama kayo?
After 2 months. After 2 Oo. months, ayan. Mm, Medyo mm. nalilito lang po Oo. si Miss Sisi kasi Kasi- syempre matagal na po Oo. ito. Oo. Huwag kang kabahan, okay lang yan. And let me know kung okay lang din pag-usapan tong mga bagay na to ha. Kasi ayoko din namang maging uncomfortable ka. Okay lang naman na pag-usapan to. So, after 2 months, nabuntis po kayo and then sinaktan ka niya. Bakit kaya hindi ka umalis kasi nasa utak mo? Paano? Magbabago siya pag lumabas yung bata? Anong pumapasok sa utak mo nun? Paninindigan ko to kasi pinalayas ako ng nanay ko eh. Wala ka nang pupuntahan. O wala na akong mapupuntahan. At pinili ko siya eh. Na marami na nagsasabi na hindi pwede, hindi mag-live-in muna kayo, papayag kami mag-live-in kayo for 5 years and then after 5 years, papayag kami na kung kayo pa rin, pakasal. Pero yung biglaan na nag-propose, tapos nung time na yon umalis yung mom ko, pumunta sa ibang bansa. Parang hirap ako na nakatira ako sa isang unfamiliar place compared dun sa tinitirahan ko na very comfortable ako. Kasi sa sahig lang kami natutulog. Ayoko yung ganito. Ayoko yung ganitong buhay. But you feel like wala kang choice kasi Oo. buntis ka na. So kung after 2 months na nagsama kayo na buntis ka, kailan kayo kinasal? March. Kasi nagtanan kami December. Oo. May baby na kayo? Lumabas sa may bata? wala pa, Buntis wala ka pa kasi Oo. kinasal kayo. Ilang buwan ka nun nabuntis nung kinasal kayo? Parang 1 month pa lang. 1 month ka palang buntis noon. After nyo ikasal and after nung unang incident na sinampal ka niya, nasundan ba agad? Paano? Hindi nasundan. Siya yung nung nagpa-family counseling ako, sabi nung isang psychologist na meron siyang Jekyll and Hyde syndrome. Pag mabait, sobrang bait, itataas ka sa pedestal. Pero pag masama, mas masama pa siya sa demonyo. Extremes siya. Ano bang childhood niya? Bakit siya ganun? Walang kinalaman dahil baka nasaktan din siya ng parents niya growing up? Nakikita niya na normal yun sa kanila na sinasaktan ng tatay, ang nanay, yung ate. Growing up, nakikita niya nananakit yung tatay Oh, niya. it's So parang feeling niya, normal. okay lang yun. It's normal to do that. Okay lang dito Oo. na gawin yun. Na I did not expect na nag-aral siya dito sa Philippines. Tapos noon na na niya yung kultura ng Filipino, very loving sa family, na educated siya. Iba na yung mindset niya pero hindi pala, Hindi na bago. hindi na bago. Gaano katagal bago nasundan ng pangalawang pananakit? Siguro nung dinala na ako sa Lebanon. Oo. Tumira kayo sa Lebanon. Mm-mm. Ilan na anak mo? Dalawa. Na. Oo. Okay. Tell us about it, yung buhay mo sa Lebanon with your husband. And ilang years kayo tumira sa Lebanon? 3 years lang. Dinala niya ako doon. 2 na yung anak namin. Magkasunod yun eh. And then, nung una, yung mga in-laws ko lang ang nananakit. Tapos nasundan ng mga sister-in-laws ko na kasi meron silang 5-story house. Parang building condo. Bawat pamilya, iba-ibang level nung kung saan sila nakatira. Ako maglilinis doon. Sabi ko, nag-aral ako sa UP tapos magiging chimay lang ako dito. Akala ko, kung kababaihan, masasabi ko yung problema ko na ginaganito ako na. Akala mo maintindihan nila? Pero hindi. Magsusumbong pa sila sa mga kalal at sa mga kuya, sa tatay na ganito, reklamador ako. So, lagi ako sinisigawan. Sa family ko, walang naninig mo sa akin. So, physical abuse naranasan mo sa husband mo and then verbal sa mga kamag-anak niya. Ikaw lang yung Pinay doon. Lahat sila pareho ng lahi. Puro Lebanese sila doon. And just to set the record straight, of course, hindi naman siguro lahat ng Lebanese are like that. For sure, meron ding mababait. Sigurado yun. Oo. Kumbaga, napunta ka lang, eto lang yung klase ng pamilya ng asawa mo na naikukwento mo sa amin ngayon. 3 years ka tumagal doon. In-expect mo na pag nagsumbong ka sa nanay niya, sa mga kapatid niyang babae, maiintindihan ka pero hindi. Hindi ako kinampihan. Bukod sa pamilya niya, may iba ka pa bang pinagsabihan itong na-experience mo na physical and verbal abuse? Yung driver namin na Pakistani,
Yun, matanda na yun, pero yun ang parang, doon ako umiiyak. Siya ang shoulder to cry on mo. Oo. Sabi ko, gusto ko tumakas. Sabi niya, sabihan mo lang ako. Tutulungan Tatakas. ka niya. Naiyak tuloy. Oh, do you want water? Oo, yeah. I'm sorry na kailangan nating pag-usapan ulit to. Ganyan din naman kasi sa korte dito sa Philippines. Ikikwento mo lahat. And this has happened years ago, pero every time pag-uusapan, Oo. bumabalik lahat. Nung una, nagtataka ako na bakit kailangan umiyak. Pero ito yung parang healing process din ito eh. Once na kinikwento mo, it will heal you eventually. 3 years ka sa Lebanon, merong at least nandyan yung driver, naging shoulder to cry on mo yung Pakistani na sinasabi nyo po. Paano ka nakauwi ng Pilipinas? Nung time na umalis sila lahat, naiwan ako, kasama ko yung 2 babies ko. Unti-unti kasi pinaplano ko na yung mga luggage ko, nandun na sa may likod ng elevator. Talagang nakaplano lahat. Tapos yung pagbaba ko, nakita ko ng Pakistani. Sabi ko, I'm ready. Tinulungan ka niya. Mm-mm. So umalis ka nang walang paalam. Wala. And that was the last time you saw the guy? Hindi. O kasi naka-4 na anak pa kayo eh. Oo. Hinabol ka pa niya dito sa Pilipinas. Oo, nag-sorry. So ilang years or months bago siya sumunod dito sa Pinas? Ang gap kasi ng age ng mga 7 years, 7 bumalik siya. years. Okay. Sisi, during the time na pinagpaplanuhan mo na tatakas ka, aalis ka, saan ka kumuha ng pera para bumili ng ticket mo at ng mga anak mo? At paano mo naiplano yon nang hindi niya natutunugan at hindi natutunugan ng pamilya niya? Hindi pa usong cellphone nun eh. Pagdating ko sa Dubai, sa Philippine Embassy, humingi na ako ng tulong. Sabi ko, wala akong pambayad. Ilang days bago nangyari lahat yung pag-uwi, after nung paglapit mo sa Philippine Embassy, just to let others know na baka may na-experience din na ganyan na nasa ibang bansa, at least aware sila sa proseso. Paano yon? Parang 3 weeks lang ako eh. So, plinano mo lahat to nang wala talaga silang Kasi idea. hawak ko yung passport ko eh, pati yung passport ng 2 anak ko. Paano mo tiniming yun na yung kung kailan ka aalis? Malaking part yung Pakistani talaga. Oo, nung sinabi niya na tutulungan kita, basta sabihin mo lang kailan. Hindi ko sinasabi sa kanya na kailan, kung ano na. Talagang pinagpipray ko na, Lord, bigyan mo ako ng tamang oras. Kailan ko gagawin? Pero naka-ready na ako, naka-prepare na ako. So nung nagkataon na aalis sila, lahat yung buong pamilya, ako lang mag-isa dito. Binilisan ko na agad. Ano yung mga konti lang nakuha kong mga gamit nung sa baby ko kasi chine-check kasi yung lahat. Ilan taon yung mga bata nung time na yun? 2 at saka 1 years old. Bata pa. Pinatira muna ba kayo somewhere ng Philippine Embassy bago kayo inuwi dito sa Pilipinas? Paano yun? May doon, may shelter. May shelter. So, Oo. ang ginawa ni Pakistani, kinuha kayo, hinatid ka sa Philippine Embassy. Ilang weeks muna kayo doon sa shelter bago kayo umuwi dito? 3 weeks. 3 weeks. Mm-mm. And for that, I'd like to give commendation dun sa kung saan man yung Yes. Philippine Embassy sa Lebanon na tumulong sa'yo. What year was that? 1987, 88. So at least for Filipinas na nakakaranas ito sa ibang bansa, baka iniisip nila, wala kasi akong pera, paano yon? They can go to Philippine Embassy Yes. anywhere in the Yes. world para tulungan sila pag nasa Mm-mm. ganitong sitwasyon sila. Kasi pag tumakbo ka sa Philippine Embassy, safe ka na nun. Parang nasa bansa ka na ng Pilipinas. Huwag ka lang lalabas. Yun ang lagi nilang sinasabi dun eh, sa embassy. Pag lumabas ka, nagreklamo ka na kulang yung pagkain dito, etc. Malungkot ka. Pag lumabas ka, hindi ka na namin mahahabol, hindi ka na namin matutulungan. Hindi ka na namin mapoprotektahan. And that's Yes. what you did. Mm-mm. Hindi ka lumabas hanggang sa maiuwi kayo dito Oo. sa Pilipinas. Mm-mm. And thank God, may mga tumulong sa'yo during that time. 3 years ka nun sa Lebanon, hindi maganda yung experience mo. Even before your Lebanon experience, may mga pananakit ng ginagawa tong lalaki. Sabi mo, 7 years after, sinundan ka niya dito. Paano niya kayo nahanap? At bakit bumalik ka pa after ng lahat ng na-experience mo? Kasi yung kung saan ako nakatira, Pununtahan ka niya. oo, at humingi ng sorry. So wait, did you go back to your mom? Kung saan nakatira yung nanay mo? Doon ka bumalik Mm-mm. pag uwi dito? So nakipisan mo na kayo sa nanay mo kasama Tinanggap yung ako dalawang ng- anak mo? Oo. After no, nag-work ka na rin Mm-mm. nung pag-uwi dito. Mm-mm. Tapos,
pinuntahan ka niya dun sa bahay. Oo. Paano yun? Balikan natin yung eksena na yun. Mingi siya na sorry, tinawagan niya yung pastor namin. Tapos sabi ng pastor, alam niyo naman, till death do us part, hindi pwedeng maghiwalay. Sabi ko, ha? So mali pala yung ginawa ko. Pero anyway, at the back of my mind, hindi. Tingnan natin, pag sinaktan ulit ako, may gagawin ako. Parang tinanggap ko na lang siya para may tatay yung aking 2 anak. Para buo yung pamilya. Mm-mm. So, after nun, bumalik kayo sa Lebanon. Hindi na. Dito na kayo sa Pinas. Oo. Nagbago ba siya? I mean, ilang buwan or taon bago ka sinaktan ulit? Paano? Talagang may Jekyll and Hyde syndrome siya eh. Ilang months bago ka sinaktan ulit after you got back together? Pag umiiyak yung mga Bata. sasaktan niya ako. Hindi daw ako marunong mag-alaga. Kasi siya naman, very caring siya sa mga bata. Lalo na lalaki. Never niya sinaktan yung mga anak mo? Nung mga Lumaki nasa na. teens na yung mga anak ko. Pero growing up, Mahal na mahal niya. ikaw lang talaga ang Kasi ako lang yung nakakaranas ng breadwinner. physical abuse. Hindi siya nagtatrabaho. Hindi na siya nagtatrabaho, nananakit pa. Mm-mm. Pero nung nagkabalikan kayo, mga ilang buwan bago kanya sinaktan ulit? Right away ba? Ilang linggo lang ba? Paano? O parang ilang linggo lang kasi once nagkasakit yung baby ko, papagalitan niya ako. Bakit nagkasakit? Parang kasalanan ko ba kung nagkasakit yung hindi ko daw binabantayan. So, sabi ko nag-work ako eh. Ikaw wala kang ginagawa dahil Mm-mm. siya yung walang trabaho. Pero ikaw pa rin datang magbantay. Mm-mm. Anong mga pananakit yung ginagawa sa'yo? Aside dun sa sampal nung unang beses na nasabi mo kanina. Verbal abuse. Kasi Mumurahin kung ka. sa physical, nag-aral ako ng taekwondo. So, kaya kong i-defend yung sarili ko. Pero hindi ko magamit kasi isang beses ko nagamit, mas masakit yung balik sa akin eh. Matangkad pa naman siya. So, mas verbal yung abuse niya sa'yo more than physical. Mm-mm. But there were times na naulit yung pananampal, Oo. may bugbog ba? Mm-mm. Paano? More on sampal, tapos nun yung, kasi madali ako magkaroon ng pasa. Yung hinihigpitan yung hawa. Oo. Tapos sa legs. Mm. So, sa church, hindi ko pwede ipakita na Tinatago magagalit mo. siya. Kinlose ko yung furniture shop ko. Bumalik ako sa corporate world. Tapos nun, malamig doon sa office. So, naka-turtleneck ako palagi. Kahit summer, naka-long sleeves. Kasi nandito yung mga pasa. Pero sa mukha, wala. Ito madalas siguro ang tinatanong ng iba sa mga biktima ng domestic violence. Sinaktan ka na, tapos nung nagbalikan kayo, sinaktan ka ulit. Bakit hindi ka umalis? Ba't binalikan mo pa rin? Ba't naging 4 pa yung anak nyo? Anong explanation mo kung bakit hindi simple alisan yung ganyang klase ng pagsasama kahit pa nasasaktan ka na? Unang-una, sa church, sasabihin hindi pwede. Magkakasala daw ako kung makipaghiwalay ako. Parang part of spiritual abuse na rin yun. Kasi i-quote ako sa Bible, ganyan-ganyan. Pero nababasa ko naman sa Bible na God permitted divorce eh. Pero syempre sasabihin na hindi pwede, etc. etc. Number 2, nag-aaral na yung mga anak ko. So sabi ko, kung kami ang aalis sa bahay, bahay ko yun. Dapat siya yung aalis. Hindi ko naman siya mapaalis. Ayaw niya. Mm-mm. So matagal mo nang gusto pero ayaw niyang umalis. Tapos hindi mo rin alam kung saan kayo pupunta dahil ikaw ang bahay mo yun eh. Oo, bahay ko. Ikaw ang bumili, ikaw nagpo-provide. Mm-mm. Pero malaking part yun dahil sa church. Yes. Sinasabi sa inyo na hindi dapat. Alam ba ng church or ng pastor or ng mga tao sa church ninyo na sinasaktan ka? Nung nakikita na pinapakita ko na yung mga pasa ko, aaway mag-asawa lang yun. Nung humingi na ako ng tulong, sabi nila sa akin, police matters yan. Doon ako na nanlumo na expecting yung church ko, kung saan ako uma-attend na very active ako sa mga church ministry, sa choir, etc. Tapos ganun lang sasabihin nila, police matters, hindi kami makikialam dyan. Malungkot. Sobrang disappointed ka. So now we know the reason kung bakit nahirapan kang alisan agad yung relationship nyo, this abusive relationship, mainly because of the church na kinabibilangan nyo.
Did you try to reach out to your mom or sa mga kapatid mo? Hindi mo ba sinubukang humingi ng tulong or advice nung na-experience mo pa rin tong pang-aabuso ng asawa mo? Nung buhay pa yung mom ko nung 2000, namatay yung mom ko 2003 eh. Hindi ko masabi sa kanya kasi ginusto ko to. Siya mismo nagsabi na ayaw niya. Ayaw niya maghiwalay kayo? Ayaw niya yung Guy, relationship. okay. Oo. Kumbaga pinagbawalan ka niya. Mm-mm. Nahihiya ka magsabi na ito ang kinasadlakan mo. Iyang-iya ako. Sa ate ko, very religious din sila eh. So, ang sasabihin niya, di pwede maghiwalay. So no one in your family, wala ka nalapitan? Dahil natatakot ka? Sinasabi, unti-unti sinasabi ko na sa mga kaibigan ko. Kaso yung mga kaibigan ko, circle of friends ko rin sa church. So, ang sasabihin nila, hindi pwede maghiwalay. Till death do us part. So kung ganyan lahat ng tao sa paligid mo, kailan ka nagkaroon ng lakas ng loob to leave the abusive relationship? What was the turning point? Nung narinig ko, bumalik ulit ako sa pag-practice ng pangongontrata, interior design. So, gumagawa ulit kami ng furnitures. Narinig ko, kasi lasinggero din yung asawa ko eh. So, pag lasing siya, narinig ko na balak daw niya ako patayin Kanino niya to sinasabi? sa mga tauhan namin. Nung time na yun, may project ako sa UP College of Social Work. Ini-interior ko yung mga offices ng mga professors. Isang beses sinabi ko, 2005 yun. Kinuwento ko lang. Para lang at least ma-release ko yung lahat ng stress ko at malaman ko kung ano yung suggestion nila. Sabi ng mga professor, ngayon na natin gawin. Sabi ko, ha? Bakit ngayon na? Para tumigil na yan. Tawagan ng si Bantay Bata. Lagi ako tumatawag doon. Parang every month tumatawag Para ako. humingi ng tulong. Bantay Oo. Bata 163 of ABS-CBN Foundation. At makikinig sila. Ang lagi nilang sinasabi, kaya mo ba tumakas? Sabi ko, gusto ko. Kayo yung kukuha sa akin. Nangyari ba? Hindi. Hihintayin lang na ako yung makaalis tapos pupunta ako sa office nila. Paano yung 4 na yung anak ko nun eh. Paano ko yung dadalhin lahat? Makikita ng husband ko, malalaman. Bakit nawala? Nawala kami, hahanapin kami. So, etong mga ka-work mo dun sa UP ang tumulong sa'yo. Mm-mm. And that day na sinabi nila ngayon na umalis na tayo, ginawa mo na. Oo. July 17 yun. What year was that? 2005, birthday ko. Oo. Parang regalo ko na yun sa sarili ko. mo. Nagpatulong ka sa kanila. Pag-usapan natin yan. Ano nangyari July 5? Nung sinabi nila na, halika na para matapos na yan. Ngayon na. Ilan yung kasama mong naghahakot ng gamit? Ilan yung kasama mo na sisiguruhin hindi ka sasaktan ng asawa mo habang naghahakot ka? Ano lang, normal lang na pumunta ako sa job site. Tapos noon, kinuwento ko sa mga professors. And then sabi nila, ngayon na natin gawin. So pinatawag nila yung Bantay Bata, NBI, tapos police commander ng Station 5. Dala-dala ng Bantay Bata, naka-record pala yun. Lahat ng tawag mo. Oo. Nagulat ako, 3 taon ako tawag ng tawag, tapos naka-record pala yun. Parang every month tumatawag ako, umiiyak ako. Nandito yung inano ng taga-ABS-CBN, pati yung DSWD sumama din. Na totoo yung nangyayari, hindi gawa-gawa. Pinatotohanan nila yung kwento mo. Tapos nag-decide yung mga professors na ngayon na natin gawin. Ma'am, ano po yung gagawin natin? Ikukulong natin siya. Nagtiis ako ng 13 years tapos isang ganun lang. Tapos na, kumbaga, tapos na yung kwento ng paghihirap ko. Pwedeng, nag-ano pa nga ako pwedeng before 6 o'clock. Kasi tumatawag ka pa? Oo. Bakit? Kasi doon sa subdivision, after 6, marami na mga neighbors, nagsiuwian na yung mga kapitbahay. Kumbaga para mas konti yung tao. Oo. Nung sinabing ikukulong siya, I mean, ano na-feel mo? Naawa ka ba? Ayaw mo ba? Gusto mo lang umalis sa sitwasyon? Paano? Nagulat ako na ganun ang gagawin.
Pero parang nababasa ng mga professors, Yung utak mo. oo, wag kang aatras. Pag umatras ka, hindi ka na namin tutulungan. Kasi nakita namin sa record na atras abante ka eh. Oo. And that's the reason kung bakit hindi ka pinupuntahan ng Bantay Bata. Parang tatawag ka, tapos biglang ayaw mo na umalis. Ganon. Oo. O at least Eh, ngayon naklaro yung part na yun. And then, yun. eto, totohanan na. Nung pumunta kayo sa bahay, kasama ka ba? Or Oo. kasama ka? So Paano? from UP, diretso muna kami sa Station 5. Meron ng women's desk. For the first time, 2005, nagkaroon ng women's desk. So mga police women, sabi nila, nasaan ang pasa? Kasi magpapablatter ako eh. Sabi ng mga DSWD, ano, hintayin nyo pa na magkapasa? Nag-aanap pa kayo ng dugo? Oo. Papatayin na nga siya. So walang ginawa yung, binlatter naman nila. Then after that, punta kami sa barangay. Pagdating sa barangay, buti na lang meron doon yung kagawad. Sabi niya, sige, bibigyan kita agad ng temporary protection order. Good Para for di 15 makalapit days sa'yo. yun. Kilala nila ako doon sa community. And then pagkatapos nun, diretso sa bahay. 4 na anak nyo niyan? Oo. Oo. Yung bunso ko, 11 months old. Tapos sinabihan na ako ng police commander at yung NBI. Ganito yung gagawin natin. Ito yung senaryo. Papasok ka sa loob ng bahay. Pagdating mo sa loob, babalik ka sa amin. Ikikwento mo ano yung nangyayari sa loob. Tapos, papasok na kami. Lulusob na kami. And that's what you did? Oo. Kaso pagdating ko sa bahay, happy family. Nanonood sila ng cartoons. Tapos yung bunso ko, nasa high chair, pinapakain ng... Siya ang nagpapakain. Oo. Naalagaan niya yung mga bata. Masaya sila nito. Hindi yung side na isa pa na sinasabi mo kanina. Sabi ko, hala, ano ikikwento ko doon? Itutuloy ko ba o hindi? Nagdalawang isip ka na naman. Oo. Kawawa naman yung mga anak ko, walang tatay. Magkakagulo. Ang bilis ng isip ko na, Parang ayaw mo na. oo, maghiwalay, saan sila dadalhin, yung iniisip ko baka kunin. Pero sabi ko, hindi, ito na eh. Sabi sa akin, last chance ko na eh. Balik ako sa labas. Kinuha ko pala yung baby ko. Pagkuha ko, takbo agad ako sa labas ng gate. Nakita ng husband ko, dun sa bakod, maraming mga naka-uniform na mga NBI. Tapos may mga baril. Nakatutok na. Tapos lumabas siya. Ako nakalabas na ako eh, ng gate. Tapos sinabi ko sa police commander, nandyan po sa bahay. Pasok siya. Lumabas yung eldest ko. Sabi niya, Mommy, what's happening? Daddy's not doing anything. Recorded yun. Sabi ko, kahit anong mangyari, ito na eh. Nandito na ako eh. Kinuha na siya. Tapos noon, tinuro ko kung saan yung mga baril, yung mga bolo niya, kinonfiscate. And then, diretso na kami sa police station, tapos kinulong siya. Ang sabi ng police commander, lalaki yun eh. Nasaan yung pasa niya? Kilala nila yung husband ko. Sabi ng DSWD, ano hintayin nyo pa na magkapasa? Hindi lahat ng abuse ay physical. May emotional, may verbal, etc. Hindi, interviewin ko muna yung wife. So ako lang sa maliit na kwarto ng police commander, sabi ng police commander, ilang years na kayong kasal? Sabi ko, 13 years. Magtiis ka na lang. Yung police ang nagsabi niyan? Magtiis ka na lang. Sabi nung husband mo, marami kang lalaki. Ha? Akin na yung cellphone mo. Sabi ng DSWD, hindi pwede. Ma'am, sabi ko sa DSWD, okay lang, kunin nila yung cellphone ko, buksan nila. Tapos sabi ng police commander, sino to? Puro lalaki to ah. Sino yan? Sabi ko, yan, karpintero ko, tubero, latero, pintor, driver, lahat. Ano mo yan? Workers ko po. Tapos ang tamang-tama, unexpectedly, nag-text yung ate ko. Sabi niya, save yourself. Tapos pati yung kuya ko, sabi niya, tumakas ka na.
kami na bahala. So, naniwala yung police commander. Sige. Nahirapan pa kayo na paniwalain siya? Mm. I mean, di Kasi ba? walang nakikitang pasa sa akin eh. Okay, oo. Pinakamahirap na parte after niyang iniwan mo siya is 4 yung anak mo. Mm-mm. Mag-isa mong lahat bubuhayin yon. And kanina, bago nga, kinukwento mo, nung pag-uwi mo ng bahay, nakita mo happy sila. Ito yung good side niya. Nanonood sila ng TV, pinakakain niya yung mga bata. And you also said earlier, maayos siya sa mga bata. Yung 11 years old, yung panganay. Or, paano ba? Was there ever an explanation sa mga bata kung ano yung nangyari after ng incident na to? Nawi-witness ba nila yung pananakit? Kaya hindi mo na kailangan mag-explain? Paano? Yung 2 older boys, nakikita na nila kasi sila sinasaktan na rin. Lalo na yung eldest ko, tinatali sa pag malikot, itatali sa kamyas, puno ng kamyas, mga ganun. So, alam nila? Oo. Hindi ka nahirapan mag-explain kung wala nang explanation? Paano? Kinausap mo ba sila? Paano? Right after, hindi man, nung nakulong na siya, nagpadala naman ng counselor yung sa school, sa UP. Tapos, nag-counseling, we went through counseling kaming 3. Kasi yung 2 younger boys ko, hindi pa nila na, Naiintindihan. So, naintindihan nila eventually. So, sila na nga nagsabi, tama lang mami. Yun na yun. Mm-mm. That was really the no balikan. Oo, wala naman. Gano'n siya katagal na kulong? Siguro mo 1 month. 1 month din. Tinantanan na ba niya kayo? Tinigilan na ba niya yung panunuyo sa'yo after noon? Paano? Hindi na. Hindi ka na niya sinuyo. And since then, paano, gaano katagal yung healing stage, healing process, and how are you now? I mean, pagka ba ganun katindi yung na-experience mo, talaga bang gumagaling yung sugat? Kasi ang tagal na nito, but looking at you Oo. now, parang yung pain, malalim pa rin. Malalim kasi, lalo na pag nire-recall mo lahat. Minsan iniisip ko, bakit mali yung desisyon na ginawa ko noong kabataan ko. Sana hindi ko ito pinagdaanan, na hindi ito pinagdaanan ng mga anak ko. Nandun pa rin. Pero unti-unti, may healing nangyayari. At nakakatulong din ito pag nagkikwento ako sa mga members ko sa group na napapakinggan nila yung how I survive sa isang domestic abuse. Walang divorce dito sa Pilipinas. Oo, wala. There's an annulment, which is a longer and super mahal na proseso kung gusto ng babae makawala, lalo pa pagkasal. Wala na yung mister mo ngayon. Wala na. Pero, bago ba siya mamatay, paano nagkaroon ba ng annulment? Nahiwalay ka ba sa kanya legally? Nag-file ako ng legal separation, pero kasi kailangan gagawa ka ng isusulat mo yung kwento kung ano nangyari. It took me almost 1 month para maikwento ko lahat. Tapos tuwing isusulat ko, tumutulo yung... Nahirapan ka. Oo, ang hirap ikwento. Tapos, dun sa korte, ay ang makakarinig, ang daming tao nakikinig, yung mga merong mga estafa case, criminal case, tapos ikaw, kasi wala tayong separate ng family court. So parang nanonood sila, tapos iniisip ko, ichichismis nila ako. So sasabihin pa ng kabilang yung lawyer nung husband ko na hindi ka submissive, you have been provoking him. Nag-file ka ng legal separation. That's different from annulment. Yes. Can you walk us through the process? Mahal ba siya? Matagal ba siya? And bago ba namatay yung asawa mo, legally separated ba kayo? Hindi ko natapos. Hindi ko na tinuloy. Kasi parang feeling ko na wala akong kakampi, lalo na pag lalaki ang mga lawyers and judge. Sa totoo lang, nung time na yon, sabihin na natin na sa 100,000, kung nandun ka, pasok ka sa grounds. Pasok ako dun sa grounds ng legal separation abuse, infidelity,
tapos yung abandonment. Mm. Pero may prescriptive period yan, 5 years. Pag di mo siya na-file agad, Wala na. di na pwede. Oo, hindi. Kasama yan sa annulment. Ang annulment, 7 lang ang grounds. Hindi kasama yung abandonment, abuse, and adultery. Hindi kasama. Ang kasama lang sa annulment yung homosexuality, fraud, walang parental consent, tapos may insanity, mga ganon. At may 5-year prescriptive period yan din. So maraming hindi nakakaalam. Tinanong ko nga sa isang friend ko na lawyer na, bakit tanggap kayo ng tanggap ng mga cases na annulment? Tapos maghihintay yung petitioner, tapos after 7 years, 9 years, sasabihin lang ng judge, denied or dismissed. At nung time na dumadaan ka sa legal separation, nakita mo yung stress, hindi lang financially, physically, and emotionally, it's super stressful for you. Kaya naisip mo na dapat magkaroon ng diborsyo dito sa Pilipinas. At ito yung advocacy mo ngayon. Yes. Divorce Philippines Now. Anong taon to nabuo and ano mismo ang ginagawa ninyo dito sa grupo na to? Kasi nagre-research na ako noon pag wala akong project, nandun ako sa library, sa National Library, magre-research ako. Kasi wala pang mga internet noon Ano yung mga different ways to dissolve your marriage dito sa Philippines. So nakita ko annulment, declaration of nullity, and legal separation. Legal separation, hindi ka pwede ikasal. Ikasal ulit. Sa annulment, may 5-year prescriptive. So, hindi naman ako pasok dun sa grounds. At saka mahal. Oo. Kaya nagiging mahal kasi mag-iimbento ka. Yun ang totoong nangyayari. At pipilitin mo yung lawyer na basta gumawa ka ng paraan para ma-annul yung marriage mo. So gagawin naman ng lawyer, sige, career ko to So magsisinungaling din siya, gagawa siya yung integrity ng kanyang kaya maabot nga na 1 million Ngayon? Ganun na kamahal ang annulment? 500,000 to 1 million. Okay. Tapos denied lang. Dito sa Divorce Philippines Now, may mga natulungan na ba kayo babae na makaalis sa domestic violence? Marami na. May tumatawag sa akin, even sa abroad, yung mga seaman, tatawag sa akin. Once na may tumawag sa akin na around 2 a.m., sasagutin ko yan. Tapos sasabihin ng mga seaman na, ma'am, nabuntis yung misis ko. Tatalon na lang ako sa barko. Sabi ko, babae lang yan. Pero kung mahal mo, sige panindigan mo. Pero kung hindi, file ka ng kaso. Wag ka mag-suicide. So 50% ng mga members ko ay mga kalalakihan. 50% are women. And 50% of them are OFWs na madaling ma-scam. So hindi lang babae, para rin klaro, hindi lang babae talaga ang dumadaan sa abusive relationship. There are also men na parte nitong Divorce Philippines Now. Pero kasi nga wala pang diborsyo dito sa Pilipinas. Ano sa tingin mo yung reason kung bakit hindi mapasa-pasa ang divorce dito sa atin? Noong 2017, for the first time in history, pumasa yung divorce bill sa House of Representatives. Sa lower house. Sa lower house. Pagdating sa Senate, walang divorce bill doon Walang nag-file. So kami pa yung gumawa. At sabi pa ni Senator Coco Pimentel, Senate President, gawa kayo. Tapos ipamigay nyo sa lahat ng mga senators doon. At tingnan natin kung may kukuha. Kung ano response. Yes. So ang nakakuha nun si Senator Hontiveros, nag-file siya. Yes, oo. And she's really pushing for the divorce bill for the longest time, in all fairness to Senator Risa. Paano mo hinahandle yung religious and moral criticism ng mga nagsasabing hindi dapat magkaroon ng diborsyo dito sa bansa natin? Tuwing may mga committee hearings, nandun rin ako Sasabihin naman ni Father Ceciliano ng CBCP, paglaban mo yan. Hindi namin kayo pipigilan. Paglaban nyo. So there are also people in the
in our religion who are pro-divorce. Yes, even lalo na yung mga Jesuits sa Ateneo, Mhm. they are pro-divorce. Mhm. Yun. Ang kalaban ko ngayon ay mga unfortunately ka-group ko, ka-church ko, yung born again. There are born-again Christians na ayaw sa Oo. divorce bill. Ano daw ang dahilan nila? Bakit? Ang lagi nilang sinasabi, God hates divorce. So Ano sinasagot mo doon? basahin niyo po yung buong chapter. Nakalagay doon, Moses permitted divorce. Kaya nga doon sa position paper namin na sinasubmit ko ay biblical divorce. Kasi yun din naman yung top 3 reasons kung bakit naghihiwalay mga mag-asawa. Infidelity, abuse, and abandonment. Sa tingin mo, in our lifetime, will we ever see or ma-witness kaya natin na maipasa ang divorce bill dito? Is it really possible for the Philippines to have? Kasi ngayon, kagaya nung 19th Congress, Mhm. nung nakipag-meeting kami with Senator Ontiveros, sabi niya, even with Senator Win Gatchalian, papayag ba daw kami na ang gagamitin ay dissolution of marriage. Nung una, parang sabi ko, sa buong mundo, Pilipinas lang, dissolution of marriage, parang Guinness Book of Records. Para lang maipasa na. Oo. Para babaguhin nila Kasi yung pangalan. napakatabu yung pangalo nung Oo. divorce. Parang pag sinabing divorce, niya agad for other sectors. So gusto nila dissolution of marriage. Oo. Anong naging tugon mo doon? Kaya itong 20th Congress, nagbago yung tagline namin kagaya nito. Divorce or dissolution, pass the law. Call what you want, but pass the law. So, kasi sa ibang bansa, dissolution of marriage din ang tawag. So sabi ko, sige, sa kakulitan namin sa paglalabi, even Senator Chis Escudero, na kabatch ng brother ko sa UPIS. Pero matigas ang ulo niya noon. Sabi niya, hindi pwede. Pero ngayon, dissolution of marriage. Even Senator Tito Soto, pumapayag. So nung binibilang ko, konti na lang yung anti-divorce. Yun. Ang sa mga anti-divorce yan, si Senator Joel Villanueva, si Senator Marcoleta, yun. Ito yung mga anti-divorce. Oo. Anong gusto mo maintindihan ng policymakers natin kung bakit kailangan ng diborsyo dito? Anong importansya nito para sa isa katulad mo na dumaan mismo sa isang abusive relationship? Na hindi namin sinisira ang pamilya. We are pro-marriage, we are pro-family, and we are pro-divorce. At ang mga magfa-file lang naman ng divorce ay yung matagal ng hiwalay na sira na ang pamilya. Hindi ibig sabihin ng pagpumasa ang divorce ay lahat magpa-file na ng divorce, hindi ganon. So kung sa iyong faith, lalo na kung very religious ka, kung bawal sa inyo ang divorce, dun ka sa annulment. For someone na medyo mahaba yung taon na pinagdaanan ng paghihirap sa abusive relationship, talaga bang divorce ang sagot para makawala? Kapag may divorce ba, mas maraming babae na ang mas maglalakas ng loob na umalis sa mga abusive relationship? Kung talagang mayroon grounds, kasi may grounds din naman yung divorce, lalo na halimbawa, kung legally separated ka na, you can file divorce. Kung 2 years ka nang legally separated, you can file divorce. Kung separated ka na de facto ng 5 years and more, summary proceedings na lang. Pero dun sa mga bagong maghihiwalay, dadaan sila sa mga very strict yung divorce natin. Yun ang hindi nababasa ng mga anti-divorce congressmen, women, and senators. Basta sa kanila, Ayaw lang nila. oo, kasi pinalaki akong Catholic, mamamatay akong Catholic, sa Catholic bawal ang divorce. Yun ang lagi nilang reason. Sisi, anong taon namatay si husband? 2017. 17. Kung pwede lang natin balikan yung panahon, gugustuhin mo ba na sana bago siya nawala, nagkaroon kayo ng legal separation or divorce man lang kung meron dito sa Pinas?
Hindi ko naisip yun kasi nung nag-try ako na mag-file, ang hirap eh. Mahirapan ka. Pero Oo. if madali, mas gusto mo sana na legally separated kayo. Kung legally separated, hindi ka pwede mag-asawa. Oo. Pero nung time na yun, bata-bata Kung pa madali ang ako. annulment, gusto mo sana. Iba din yung grounds ng annulment, so hindi ako pasok Hindi doon. ka rin pasok doon. So divorce sana lang ang para Oo. sa'yo. Nawala dito sa Pilipinas, so Oo. wala kang choice. Wala akong choice. Bago siya nawala, nagkaroon ba ng pagpapatawad? Or was there a time na hiningi niya ng sorry lahat ng mga naging kasalanan niya sa'yo? Wala. Kasi bumalik na siya sa Lebanon eh. Pero in my heart, talagang kasi dapat kung hihingi siya ng tawad, ako mismo rin ang pinatawad ko siya. In my heart, pinatawad ko na siya. Mhm. At nung nalaman ko na dun sa gaps ng second at third ko, may anak siya sa iba. At dun sa third and fourth ko, may anak din siya sa iba. At humingi sila ng tulong. Nakita ng bunso ko nung marunong na siya mag-Facebook, "Mami, bakit parehas ang apelyido namin?" Sabi ko, "Tanong mo, sino tatay?" Mm. Sumagot yung bata. Father daw niya si ano, ganyan. "Ha? Awayin mo." Sabi ko sa bunso ko. Narinig ng anak ko, yung eldest. "Mami, bakit mo tinuturuan si bunso na ano, na awayin? Walang ginawang kasalanan yung mga bata. Ang tatay namin may gumawa ng hindi tama." Ako magtatanong, anong kailangan nung half brother ko yan, mami ah. Tandaan mo, half brother ko yan. Tinulungan niya mapaaral. Mm. So sabi ko, mabait pala yung anak ko. Mababait ang mga anak mo kahit na matinding trauma yung pinagdaanan ng dalawang panganay mo. Yung mga Mm-mm. bata na naka-witness ng pananakit sa'yo. Kung meron kang gustong sabihin dun sa mga kapareho mo ng sitwasyon ngayon, nasa abusive relationship, pero walang lakas ng loob, Mm-mm. naiwan yung relasyon for so many reasons. Mapa dahil sa anak yan, feeling nila hindi nila kaya financially, or baka katulad mo, may mga tao din sa paligid nila na pagtiisan mo na lang yan, kasalanan sa Diyos ang mahiwalay sa asawa. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Pag binugbog kayo ng 3 beses, hindi na yan tama. Habit na kasi yan eh. So kung kaya nyong makawala sa ganong relasyon, isipin nyo palagi na 7 times kung kaya mo bang tiisin na magiging ganyan na lang palagi, ina-abuse ka, or halimbawa kung inabandon ka. Maraming mga members, kaya meron akong ibang group na tinayo na Union of Solo Parents. Nag-abroad yung tatay or yung nanay, tapos hindi na bumalik, inabandon na sila. Napag-isipan nila yung kinabukasan ng sarili niya at saka yung mga anak niya. At palaging ipagdasal, kung meron kayong karapatan na may grounds kayo para makawala, gawin nyo na. At learn to speak up. Yeah, magsalita. Oo. Huwag matakot magsalita. Oo, wag matakot. And thank you, Cici, for sharing your story. Thank Alam you. ko mahirap balikan tong pinagdaanan mo in the past, but I'm sure marami silang matututunan from your experience. Saan nila pwede mahanap yung inyong grupo para doon sa mga single parent ngayon, naghahanap ng mga makakausap, or sa mga nasa abusive relationship na gusto nang kumawala at gustong humingi ng tulong sa inyo? Yung pangalan ng group namin na makikita nyo sa Facebook group, Divorce for the Philippines Now. Yon. Sa page, ganun din, Divorce for the Philippines Now. And we have a program na in partnership with some congresswomen na may mga shelters na we call it halfway house. So, gusto nyo tumakas. May pagdadalhan. Oo, may pagdadala. Basta kailangan be Courageous. oo, tama. Be brave talaga na at tama ang desisyon. Hindi yung konting away lang magsusumbong na
or dahil meron ka ng ibang may nanliligaw. Hindi. Kasi sa divorce may grounds talaga na binubugbog ka, abuse nga ang tawag doon, inabandon ka at may infidelity nangyayari. We have a member na noong 2018, iyak siya ng iyak. Tapos noon, sabi ko, sige tutulungan kita, saan ka nakatira? Hindi siya nagpakita. Sabi ko, sige okay lang, hindi pa siya ready. Bigla na lang siya dinampot ng NBI at dinala sa probinsya. At kinasuhan siya ng adultery because humingi siya ng child support dun sa husband niya. Tapos siya pa nakasuhan. At convicted siya for adultery. Maraming ganyan, marami sa correctional na nakulong dahil nagmahal ulit. Nagkaroon ng second chance pero hindi pa kasi napapawalang bisa ang kasal. I get you, totally get you. At yun nga yung mahirap dito sa Pilipinas. And I always say this, na dito sa Pilipinas, ang may karapatan lang sa second chance at love ay yung mga may pera at may koneksyon. Kasi wala tayong divorce. There's legal separation, hindi ka pwede ikasal. There's annulment, it's a long process, and it's a super pricey process na hindi lahat afford. So, yung inequality, kita agad natin. Yes. That's why I am very thankful na meron kang ganitong grupo na tinutulungan yung mga babae na maging matapang to get out of their abusive relationships. Because ang daming rason iba-iba talaga. Una, financial reasons, yung iba inisip nila di nila kaya dahil nakasandal sila dun sa lalaki. Pero madalas ang rason yung mga bata. Gusto ko, lumaki yung mga anak ko, nabuo yung pamilya. But let me just tell you this, guys, para dun sa mga nasa abusive relationship, mapa physical or verbal man yan, kung ang kalalakihan ng mga bata ay nakikita sinasaktan, 'di ba, ng isang magulang nila, yung isa pang magulang nila, anong klasing childhood ang ibibigay nyo sa bata at anong klasing trauma ang iiwan natin sa mga bata. So kung mahal nyo yung mga anak ninyo, think about your children. Huwag ganitong klasing pamilya ang ibigay nyo sa kanila. Na buo nga, may nanay at tatay, pero hindi naman totoong nagmamahalan. 'Di ba, ginagawa ka lang punching bag ng tatay nila. So yes, have the courage to speak up, find someone na pwede mo makausap na hindi ka i-judge, na tutulungan ka, 'di ba, na makaalis sa relasyon na yan. And ako, ang prayer ko rin, sana yung inequality pagdating doon sa pagbibigay ng second chance sa mga tao na nasa hindi magandang relasyon, na magkaroon ng panibagong panimula, magmahal ulit. No? Yung para kwento matuto mo, yung mga bata na ito yung tamang pagmamahal. Yeah. Hindi yung nakikita na, na ito pala yung love. oo. Jojombagin, magsusorry, tas okay na. Paglaki nila, magiging ganun. Kasi it's a curse. Pamamarisa nila. Mm-mm. And again, yung pinag-uusapan namin dito ni Cici, na dito sa Pilipinas ang mahihirap at hindi afford ang annulment, kapag na-inlove sila ulit, hindi sila makapagpakasal. Mm-mm. Hindi kagaya ng mga may pera. Kahit Correct. ilang annulment ang pagdaanan, kayang-kaya nila. It's so unfair. So, it's really high time na dapat magkaroon na talaga ng divorce dito sa Pilipinas. Because kung inaalaw natin ang annulment na para sa mga may pera na gagawa nila, na sumaya ulit, at 'di ba magkaroon ng second chance at love, bakit para sa mga mahihirap at hindi afford, bakit hindi natin yun pwede ibigay sa kanila? Tama. So, again, Cici, thank you so much for sharing your story, and thank you so much for your advocacy. I'm sure may mga nanonood sa atin dito na tahimik lang nakarelate dun sa story mo. Your story, it's not just about failed marriage. Kwento rin ito ng survival, braveness, courage, ng matagal ng laban ng maraming Pilipino. Hindi lang ng babae, kasi meron ding mga lalaki na nasa abusive relationship na matagal nang gustong magkaroon ng legal, safe, at dignified way out sa mga relasyon na matagal nang wasak at hindi na talaga pwedeng maisalba pa. So, hindi madaling umalis, alam natin yan. Hindi madaling magsalita para sa iba, at lalong hindi madaling lumaban sa sistema na minsan mas pinoproteksyonan yung papel ng dalawang tao na hindi na magkasundo at hindi na talaga nagmamahalan. Or sometimes may pagmamahal pa, pero wala nang respeto at puro pananakit na lang.
So dito po sa usapan natin ngayon with Cici, mas naiintindihan at sana mas maintindihan natin na ang tunay na pamilya hindi dapat nakatayo sa takot. 'Di ba? Ang marriage hindi yan dapat kulungan ng dalawang tao. At ang batas dapat may puso para sa mga tao na matagal nang nahihirapan at nasasaktan. And I do hope nakikinig yung mga policy makers natin na it's about time to think about this. I mean, pass divorce law now here in the Philippines. Yes. Thank you, Cici, for sharing your story. One last Sure. sa mga OFWs na hindi kasi alam ko mahirap sa kanila yung magbasa nung mga tungkol sa divorce, tinatago nila yan kasi mostly 24 hours na nag-work sila. Sila yung madalas na ma-scam. So maraming mga scammers, annulment scammers sa Facebook at doon sila nahuhulog. Pinagbabayad pa, no? Nasa scam pa sila. Nasaktan na ng asawa, naloko pa online. Oo. So mag-ingat po tayo sa mga ganon. Just make sure yung mga lalapitan yung grupo are the legit ones. So ito si Cici, nakailang committee hearings na to sa Senado. Sure tayo na itong Divorce for the Philippines Now is really a legit group. And one of the many groups here in the Philippines pushing for a divorce law na maipasa dito sa Pilipinas. Sana kung di this year, next year, no? Basta that's a lifetime natin. Habang president si BBM kasi pro-divorce siya. Even the House Speaker natin si Yeah, Sir Boji. So pro-divorce sila at nung binibilang ko road mapping na ako kung sino yung mga House of Representatives na pro-divorce. Marami. So, pero sa Senate kulang na lang isa. Isa na lang. Tapos may ipapasa na ang divorce law. O Hindi. baka manood sa atin yung Doon sa 24 senators, 12 yung pro. So kulang ng isa. So kailangan... you need 13 votes Yes. to pass the divorce law. So ang sana yung mga kalalakihan, mga husbands, please help kayo sa paglalabi kasi ito yung nakakatulong para ma-change natin yung kaisipan. Kung anti-divorce sila, magiging pro-divorce sila. Kaya sabi ko nga, palagi na lang kami mga kababaihan nandun sa sa Congress or sa Senate. Lalaki naman. Oo, para ma-empathize ng mga senators na sige na nga. Dahil mas marami pa ring lalaking senators. Oo. True. I agree with you. And super old thinking na yung kapag iniwan mo yung asawa mo, hindi mo mabibigyan ng magandang buhay yung anak mo. I mean, like, I'm an example. I mean, yung anak ko, yung panganay ko, I left her father dahil hindi maganda yung relationship namin. And okay naman siya ngayon. I found my husband now and mas maayos yung buhay namin ngayon. So, hindi porke nagkaanak na, hindi na kayo makakawala sa relasyon na masakit at alam mo yon at hindi maganda. I mean, ako talaga kung mahal nyo yung anak nyo, bigyan nyo sila ng magandang example kung paano magmahalan, kung paano yung relationship ng mga magulang nila, nanay at tatay. So once again, Cici, thank you so much for sharing your story. And to everyone na kagaya po ng story ni Cici, meron pong mga iba't ibang grupo ang pupwedeng tumulong sa inyo para makalabas sa relasyon na yan. So once again, from Divorce for Philippines Now group, we have Cici Len Berger Hueco straight from the heart.